Nanawagan ang ilang kapatid nating may autism spectrum disorder na maayos sanang maipatupad ang mga batas na nagsusulong sa kanilang mga benepisyo at karapatan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Accessible education at economic empowerment. Yan ang pangunahing panawagan ng mga kapatid nating nasa autism spectrum. Pero may mga batas na raw para dyan. Yun nga lang, kulang sa implementasyon at suporta. Sa katatapos lang na 28 National Autism Consciousness Week, muling isinulong ang wastong kamalayan ng publiko sa kondisyon ng mga may autism. Ang autism ay isang developmental disorder na karaniwang hirap sa komunikasyon at apektado rin kung paano sila nakakapag-isip at nakikiramdam. Ang hinihingi natin, programa, visibility, at voices at seat at the table para malaman ng mga kinauukulan ang ating mga concerns. Napakinggan naman ng mga dumalong mambabatas na sina Senators Risa Ontiveros at Coco Pimentel, pati si Northern Samar 1st District Representative Paul Daza. Pare-parehas silang aminado, kulang ang implementasyon ng mga batas na sumusuporta sa karapatan ng mga nasa autism spectrum. Kabilang narito ang RA 11650 para sa mga polisiyang may kinalaman sa inclusive education, kung saan 2 taon nang pinirmahan para maging batas pero hanggang ngayon wala pa ring implementing rules and regulations. Nandyan din ang RA 10524 para sa equal opportunity sa pagkakaroon ng trabaho, Magna Carta for Disabled Persons at Anti-Bullying Act. Hindi additional batas ang kailangan, but yung tunay na pag-implement ng existing na batas. So maraming reklamo, ang natatanggap nating reklamo. Ibinahagi naman ni Senator Risa Ontiveros ang mga panukalang batas na itinutulak ng Minority Bloc, ang Disability Support Fund at National Autism Care Plan kung saan mas palalakasin ang inclusive education, karapatan sa pagtatrabaho at mas magandang health services. Ikinatuwa din ng Senadora ang pangunguna ng mga Gen Z at kabataan sa pagtindig para sa inclusivity. Yung mga kabataan natin sa henerasyong iyon, sobrang passionate tungkol sa inclusion. Bilang mga kabataang Pilipino na gustong magkaroon ng disenteng trabaho o kaya enterprise o kaya gawaing produktibo are also among those who will fight with us and lead us in the fight for inclusive employment and inclusive na pag-enjoy sa economic rights ng mga tao. Ano man ang ating estado sa buhay at pagkakaiba-iba, deserve natin ng equal rights and opportunities. Kaya ang laban ng mga kapatid nating nasa autism spectrum ay laban din natin. Mobile journalist Francis Orso po, hatid ang mukha ng balita.